Hindi po kasama rin po natin ang ating ikalawang punong lungsod. Palakpakan din po natin Vice Mayor G. Atienza. Pomagoso at Vice Mayor G. Atienza. G. Atienza. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Nakikita po ako sa mukha ni Dr. Gladys. Nakikilig siya sa nangyayari ngayon araw na ito. At alam niyo, si Dr. Gladys Padilla hindi na po natulog din. Kasama natin sa health board. At of course, ang ating pinakamamahal na si Miss Colorado de Bagoso. Pati na rin ang ating mga konsihan. Si Angelina Andres, isama na rin ako. Magandang hapon sa inyo lahat. Alam niyo, sa totoo lang, nung kami nangangampanya ni Yorme, talagang very consistent po kami to really say na pag kami nakaupo, mag-focus kami sa minimum basic needs. At isa po dyan ay ang healthcare natin. And to be honest, for 7 months, ako po ay nakaupo sa likuran ng ating alkalde, nakita ko ang prioridad niya. Dahil noong mga panahon, nasalat pa rin ang pera ang administrasyon ko. Kahit na anong makuha niya, binibigay niya lahat sa healthcare ng ating lungsod. Kaya palakpakan natin ang ating napakagaling na Miss Colorado de Bagoso. Bilang kanyang vice alkalde, ako po ang presiding officer at makakaasa kayo. Dahil natitiwala po ako sa trajectory at plano niya para sa administrasyon to. At sabi niya, 10 years kaming magsasama, kasama ng mga konsehal namin. Kaya for 10 years, together with all the councilors, susuporta po kami ng buong-buo kay Yorme at sa mga plano niya. Dahil nakikita ko with proof ng mga pinangako niya, talaga namang ginagawa niya kahit mahirap-hirap ko siya minsan. Nandito ako para ipakilala, isang taon na lang itong kilalanin. Pero ang masasabi ko, as my own personal experience, to be behind the man, I can really say, nandun tayo, meron tayo isang leader na talagang tatayuan tayo. Minsan mahirap ang mga desisyon na kailangan niyang gawin. Ngunit ginagawa niya yun dahil totoong ang puso niya ay para sa mga Manileño. Kaya palakpakan natin ang pinakamagaling na alkalde sa buong Pilipinas, ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating pinamahal na Vice Mayor Chi, sa ating mga konsehal ng 3rd District. Nandito po silang lahat. Konsehal Mayle, Konsehal Lau, Konsehal Karen, Konsehal Pa, at si President ng Liga ng Barangay, Konsehal Platon. Kompleto na. Karen, Pa, Mayle. Si Tol nasa kasama ni Daniel Padilla original. Tol Sarcal, no? At ang ating Congressman Joel Chua. At siyempre sa ating direktor ng Manila Health Department, mga direktor ng Manila Health Department na nandito.
sa ating pamunuan ng ating center, 10 na mga kasama niyang doktor, BXW na may asim pa, mga BNW, at ang partner natin sa national government with PhilHealth and DOH na naririto rin. At higit sa lahat, yung mga makikinabang na barangay, ang mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, at ang inyong barangay. Magandang hapon sa inyo. Mas magaganda pa kayo sa hapon. Ayun, may asin ko. Totoo may asin ko. Pang sinigang. And of course, our director ng ating engineering. Palapakan niya ito, hindi ko na pinapatulog ito. Hindi na nakakauwi sa asawa niya. Kaka-drawing, kaka-plano, hindi kami natigil. Gagawin ng mga pasilidad natin na naayos sa pangangailangan ng populasyon at ng makabagong panahon. Engineering Andres, palapakan. Sa atin lahat dito, magandang araw. You know, just to remind those who are listening, kasi alam ito, mas alam nila ito yung ibang putaw na nasa Gedli, kasagsagan ng bagyo, I was informed by your situation, which I cannot believe. Pag hindi ako masyadong naniniwala, ang ginagawa ko, pinupuntahan ko. Because when I was told about your situation, it was, I think, it's exaggerated. Sabi ko, di mo siguro po pwede, doktor yung pinilitan ko, doktor din yung asawa niya. I think they should know better than me on how to build a healthcare facility. Hindi po talaga po apakasama po nung San Nicolas. So I went. Isakto umulan. Ito na ho, masasabi ko. Sa pinakamagandang health center sa buong mundo nung makita ko nung araw na yun. May nature siya. May effects of nature. May sarili siyang force. At nalulungkot ako, kamusta kaya mga baga ninyo? Dahil sa mga amag na sinisingot ninyo. Buti pa ang pasyente, paminsan-minsan lang dumarako sa pasilidad nito. Pero yung mga doktor natin, nurses and other medical frontliners are going in and out of this office every single day. And yet, we claim so many things. I swear, I thought I was in Syria. So how can we live that way and encourage our medical healthcare provider to provide help if they have unhealthy environment and hazardous to them? Lagi ko sinasabi ng mga matatanda mahirap maggaling-galingan sa kapitbahay kung sa loob ng tahanan nagpapabuya ka. Kaya po, without any exaggeration din, pag-alis ko, tanongin niya si Andres. Sabi ko sa class, Andres, listahin nyo na yun. Adala mo yung ininyero. Tingnan ninyo ano magagawa natin. Then you come up with a report within 48 hours. And they said, Sir, pwede naman namin ayusin yung alulod. O ayusin yung mga mold, amag, and so on and so on. Sabi ko, edi band-aid yung gagawin natin. Sir, yun po ang kasi wala tayong pera. Pag mo intindihin yung pera, intindihin mo yung drawing. Tingnan mo kung paano magiging maayos
ang lugar na kung saan ang kapwa natin naglilingkod sa bayan, lalo na sa pangkalusugan, ay maayos din. Ayan, then they come up with the drawing. Siyempre, pagtapos ng drawing, ano susunod? Toss gas. May salamat kay Paul. Nakita natin yung mga ilang nakatagong pera ng lungsod na nagkaroon ng interest at mukhang naitago din. Nakuha natin ulit. Naibalik. Siya namang sabi ko ilaan mo sa San Nicolas. Yun ang ulot dulo kung bakit tayo may ganito. Wala tayong pera. Kaya lang, pinalaki ako ng nanay ko na marunong magpiga ng bimpo. Hanggat may mapipiga sa ikabubuti ninyo. Kasi ayoko naman iniisip ninyo yung kapakanan ng inyong mga nasasakupan, tapos yung sarili nyo naman napapabayaan. Hindi naman yata maganda yun. Kaya sa mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, we'll make sure that this facility is enough or more than enough as per validated by our national government partner, DOH. Pag tayo po nagpapagawa, nagre-renovate ng mga health facility, we always consult and seek the approval of DOH. Kaya palakpakan natin ang DOH. At sooner or later, sa bisa at galing ng mga maglilingkod rito at BNW at BHW, nako, ha? BNS, Barangay Nutritionist, Barangay Health Worker, BNS pala, hindi BNW. With our partner in national government, PhilHealth, we'll make sure that every single cent will be utilized accordingly and following their regulation. Kaya magsikap kayo. Nasa inyo ang buhay ng health center na ito. Today, we are going to renovate 177 square meter of the ground floor, 184 square meter of the second floor, 184 square meter of the third floor. 8 toilet na hindi nahuhulog yung pintuan. Muntik ako eh. Oo, totoo yun. Pagbukas ko, sumama yung buong pinto. It's really worse. And I make sure na hindi magiging bodega ang itsura ng health center nyo. Parang bodega sa oblo yan eh. Alam mo kung alam lang ng tao yung dinaranas nyo araw-araw, mararamdaman nila hindi ako nag-exaggerate. Kasi talaga naman. We'll have dental office, midwives room, nurses room, filing room, staff pantry, male and female toilets, balcony, treatment room, 2 additional rooms, storage room, male and female toilets, balcony, hand washing area, PWD toilet, common toilet, lahat ng toilet nandito. Sputum collection area, staining room, medtech room, pharmacy, minor surgery room, consultation room, reception area. That's what we're going to do. Yung mga pinadala ko sa Biata, pasensya na kayo ha. Patawarin niyo muna ako. Saglit na lang naman. Konting case lang. Nalungkot kasi ako, sasaglit kong nawala, maraming sinirang health center. Nagulat ako ang health center pinapadami. Kasi ang populasyon dumarami. Hindi sinasara ang health center. So, blessing in disguise, these are the type of lesson in life that you can utilize adversity in your advantage. There is challenges here. O now, remove them. O yung isang saradong health center, kahit pa paano,
kanyang-ganyangga, o mayroong serbisyo, patay, nabuhay. Tapos may konti pa. But while you're there, we're addressing your situation. At least kung meron mang buting pagsasakripisyo nyo, ay, hindi pala kami natenga. Pinalis kami, doon muna sa isang health center, yung pala aayusin yung aming trabahuhan. Now, nadali na. Tapos na. Eh si Andres, mabilis gumawa yan. Nadali. O, balik na kayo dito. O, pagbalik nyo naman dito, yung iiwanan nyo, ipapaayos ko. Kasi lumang na rin yun eh. Tapos, yung pamana, health center, nabawi na natin. Yes, dating health center yun, sinira. Dahil lang sa mga kapritsyo ng politiko. Ngayon, I'm happy to inform you that DOH already approved the design of Pamana Health Center. So, ano susunod? Chapi na lang. So, we will reclaim. And you know that the policy of the city is to focus on MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Mga taga 3rd District, lalo na to sa Nicolas. Next week, magkikita ulit tayo mga chairman. A week or 10 days from now. Remember, we built Binong Dominium 1. We're going to build Binong Dominium 2. Ewan ko kung napapansin nyo, nagkagayak na yung lupa doon. Tingnan ninyo, kini-clear na. Wala pa tayong pera niya. Kasi yung 30 years na squatter sa gitna ng island, malaking bloke na natanggal natin. Tama mali? Ngayon, yung another bloke, mabigyan ng dignidad ang pamumuhay. Basurero pa lang ako, paikot-ikot pa lang ako dito, squatter na yun. Ewan ko kung maalala niyo yung Elizalde Road, yung condominium dyan sa tabi ng Just Gen. Dating Elizalde Road yan eh. Pinukuha ko yung nylon na sinulid ng barko, yung tali ng barko, bago naging abaka. Yan, kaya ikot na ikot ko yan, lahat. Gusto ko naman, maiangat naman ng katatayuan ng mga tao. Sabi ko naman sa kanila, manatag kayo. Unti-unti yan. Bago nyo malaman, tapos na eh, ubus na. So, may awa ang Diyos. Kaya yan ay bagay na aking pinagpapasalamat sa ating mga taxpayers of the City of Manila. Palakpakan natin sila. And on Friday, you will be surprised because we're going to produce the city government in the next 5 years. At the very least, 5 years. Will produce more doctors, more nurses. We were going to be part of the nation-building approach. Your capital of the country will participate in producing medical professionals because by Friday, we are going to inaugurate Pamantasan Luzon ng Maynila College of Medicine and Hospital ng Maynila. From 300 top students that we can produce yearly, we are now going to produce in a good day, someday, 5,000 medical professionals. And mind you, and I want you to be proud of it because you're Manileños, DLN for that matter is producing not only professional but top-notch professionals, medical professionals. O sabi nga, ang manok na nangingitlog ng ginto dapat binibitaminahan, hindi pinuputol ang ulo at gawing inasal. We must continue to invest to those who produce like you. Today, we are investing in you, your city government, for you to have a better working environment. And hopefully later on, all the facilities, as we progress with our fiscal situation, as we normalize our fiscal situation, unti-unti,
Noong isang araw nga, na-disgrasya na nila sa akin yung ECG laptop nila eh. Oh. Dahil yun nanililig sa akin, pagkaupo ko. Dahil tumutukod na yung mga health center. But you know, do your best and God will do the rest. So that's why kayo na mga kapwa ko naglilingkod sa bayan, nakikisuyo ko sa inyo, ipakita ninyo yung pagmamahal. Pagmamalasakit, huwag yung mamahalin yung kliyente nyo na jowa, mamahalin natin bilang isang taong gobyerno na naglilingkod sa kanya. Ipakita nyo sa kanila yung pasensya. Ipakita nyo sa kanila yung what you call empathy. But we understand. Alam nyo, sometimes you can ask the doctors here, particular to BNS and BHW. Tanungin niyo yung mga doktor. Minsan, hipo pa lang, gumagaling na tao. Because they feel it eh. They feel the sincerity of you helping. Kaya yung kung paano natin sila pakikitunguhan, ngiti nyo pa lang, ulam na, pag-asa na, mano pa. Matapos ang lahat, after everything said and done, may natamasa silang gamot. May natamasa silang ikwipo o servisyo. Kaya hindi tayo pagtitisin ninyo. Ang taong may sakit, ito paulit-ulit, natutunan ko to sa doktor, hindi ito natutunan sa eskwela na. Ang sabi sa akin ng doktor, ang taong may sakit, walang maiintindihang katwiran. Ibig sabihin, if a person is in pain, he will not listen to explanation. But if they see your face, yung mala nagkikinis ang chinchanso mo at Natasha mo, nakikita nilang maaliwalas kang kausap. Sometimes it absorb good vibes. So that's why I always try to, ako kahit magamagana, nagbubuhangin ng ako. Pinipilit ko, hanggat maaari. Because, kailan mo ba makikita muli ang isang tao? What are the chances that you see them in the intersection, in the streets, in the boulevard? So, make the best out of it, that encounter, the chance that you encounter somebody. At ang maganda rito, alam mo maganda rito sa trabaho natin, sa totoo lang come to think of it, magkuyakoy kayo, magmuni-muni kayo. Alam mo maganda dito sa trabaho natin? Nakatutulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa. Come to think of it, di ba? What are the chances? Yes, magandang ugali ng isang tao ay tumulong sa kapwa. Tama yun. Pero ito maganda eh. Ang obligasyon natin tumulong sa kapwa. Tapos pagdating ng case paldo. Di ba? Tapos, ngayon, nagbago pa. Nagsosobra-sobra pa ang City Government of Manila pagdating sa ating health sector. Bakit? Eh kayo na nagugulat kung magkano natatanggap ninyo. Because of the health board. I'm happy and I'm willing and I'm going to do. I'll make sure what is due for you will be given to you. Yan naman ang sabihin ko. Kaya sa inyong lahat, galingan ninyo At tapos yung mga naisalya ko muna, alam ko malayo-layo sa inyo yung biyata. Konting tisa lang. Konting tisa. Pero, tanungin nyo yung taga-hospital ng Sampaloc. Tanungin nyo sila. Kasi sila yung second na pinakamaganda. May pulse din sa loob ng emergency room. Tanungin nyo sila. Nung sabi ko, bigyan nyo lang ako ng konting panahon. Titirahin ko yun. We went beyond, before the deadline. At tingnan ninyo kung anong atmosphere ng kanilang working place sa hospital ng Sampaloc. O ngayon, total, nakita ko si Likwanan. Ito, si Likwanan. Direktor natin sa Paseco Hospital. Sino ang gustong mapermanente? Hindi, kasi
I need to inform you. Why? Meron tayong bagong plantilla na pupunuan sa buong ospital ng Baseco. Pagka-try na kayo, kung doktor kayo, naka-COS kayo, baka may item for you. Kung nurse kayo, or dentist kayo, baka hindi naka-COS lang kayo, may item for you. Available. Titirahin nyo na lang. Abangan ninyo, siguro in the coming 2 weeks, ipapublish niyo sa civil service. Grab the opportunity. We are hiring. Permanent position. Doctors and other medical profession or maybe administrative staff. This is permanent. This is a newly created plantilla for our healthcare provider. Because as I have said and committed to the people of Baseco, I will make sure that lost opportunity, the 3 years lost opportunity to them, I will move heaven and earth in our own little way to make it a hospital because it was designed to be a hospital. But nakatenga ng 3 taon, lost opportunity. Now, we are OPD and all other things doon. Tulad na sinabi ni Magsaysay, those who are blessed in life must have more in law. Kaya, ako'y nag-i-kayat sa inyo. Sayang. Ang pinakamahirap hanapin sa gobyerno, item. Sa eskinita, maraming item. Ay, iba ba yun? Iba ba yun? I love it. Huwag kayo pupunta doon sa eskinita kumukuha ng item, ha? Nahuhuyo kayo. But you know, that's why publicly, it's an open, applyan nyo, sayang opportunity. So again, good luck sa inyo, sa mga chairman na nandito. Ito ang halos sa 20 mahigit na barangay all over NCBO or Manila Chinatown. No? Ito yung para sa inyo. At pipilitin kong magbuti at yung isang bagay na natutunan namin. Yawa Diyos, cross finger. May ginagawa kami sa Baseco. Kasi ninyo sa Baseco, hospital. Siksik-liglig ang ngiti ng tao. Pag nagpa-check up, tinatabo ang gamot. Why? We created a system and we're testing it. So that walang may expire na gamot, walang po kulangan yung gamot. Ayon sa pag-aaral ng PhilHealth at DOH, we're adopting those medicines that are needed. Ay, so far, wala na expire, laging brand new. Sariwa. And if maging successful talaga kami dito sa San Nicolas, may experience yun sa 44 Health Center if we can duplicate that. Para naman hindi rin sumasakit ang dibdib ninyo na alam nyo talagang kailangan ng tugmolo doon, wala kang maibigay kahit tugmolo doon. Madalas yun na lang makibigay, yakapsul. Yes, we are testing such system and it's being done under the leadership of Dr. Likwanan. Pag nangyari yun, na-perfect natin yun. Scale up na tayo. Tapos pumanatag din yung mga health center at saka yung mga hospital. Pipilitin natin mabawasan ang pasyente nyo by giving proper nutrition to our toddlers. Paliguan natin sila lahat ng your milk. Ito ay mga atabs. Sariwa, malamig, every other day. And we are going to escalate. We are. We're going to, from 21,000, our next goal is 60,000 plus mga bata sa Manila. It's not because we just want to do it, but because we are listening to the data, giving Nutrition Council by NDA that malnourishment
is everywhere in the country. And if that is the country, Manila is part of it. So, yung stunting problem will be and continue to be confronted by your city. Again, it's healthcare. So, kaya po, manatag kayo sa mga taxpayer. Yan ba lang po kayo. Basta kami magsisinok. Pipilitin namin maging mainam. Gastahin ang mga perang ipinagkatiwala ninyo sa pamahalaan nyo. We will convert it into services. For now, ang wish ko, sana ligtas kayo sa inauguration. You continue to be healthy because I need you. Kailangan ko kayo. I cannot do the service on my own. I need each and every one of you. Help me together. As you can see, nakamove on na kami. Kung hindi pa kayo nakamove on, toxic ang buhay niyo. We come together, and together, we can make Manila great. Gandang araw, pagpalain mo ako ng Manila! God first, thank you.